Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Norsagaray sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Norsagaray. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-77 kabanata, ang talata po ay 11. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Verse 12, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala na aming nagawa at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Mga kasalanan na aming naisip na sabi nagawa, Lord, patawarin mo po kami. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa bayan ng Norsagaray, sa probinsya ng Bulacan, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Norsagaray. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-29 na kabanata. Ang talata po ay 31 at 32. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya Ruben ang ipinangalan niya rito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nakatutuwa
Ano po? Sapagkat batid ng Panginoong Yahweh ang lahat ng bagay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, alam niya, alam ng Panginoong Yahweh na hindi gaanong mahal ni Jacob si Leah. Kaya't niloob niya na siya ang unang magkaanak. Samantalang si Raquel naman na kanyang iniibig ay baog. So dahil sa katotohanan ito, nagbuntis si Raquel. At ang una niyang anak ay lalaki. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Alam niyo po, ang pinangalan niya sa kanyang anak, Ruben. Na sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ay narito ang isang anak na lalaki. At alam niyo po, nakakatuwa sapagkat samantalang hindi siya kasing mahal ni Rebecca, pero binigyan siya ng Panginoon ng anak. Ano po? Siya ang unang nagbuntis. Kahit na ang mahal ay si Rebecca. Alam niyo ba, dito po natin makikita na hindi lahat ng blessing isang bagsak. Hindi lahat ng blessing tinatanggap ng iisang tao, no? May pagkakataon na ayun po katulad kay Raquel, hindi pa siya nagkaanak. So si Leah nagkaroon siya ng anak at yung pangalan ng kanyang anak, Ruben. Mga kapatid, alam nyo, ito nga yung sinasabi ko ng isang beses. May tinanong po ako. Sabi ko, ano pangalan? Sinabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo, ibig sabihin ng pangalan mo? Ako natawa siya. Sabi niya, kahit po anong search ko sa internet, yan ang pinangalan sa iyo. Kasi po, paborito to nung nanay ko. Gusto ko pong ipaalala sa mga magulang. Huwag tayong basta-basta nagpapangalan sa mga anak natin kasi naisip natin, mukhang magandang pangalan. Alamin po natin yung ibig sabihin. Ano po? Alamin po natin yung meaning ng mga pangalan. Sa ganitong paraan, magiging komportable tayo kasi yung pangalan will mean a lot. Hindi lang sa buhay. Kahit hindi na buhay. Alam niyo po, ang katotohanan nito, magre-reflect nung purposes natin, yung pangalan natin. Ang ibig sabihin ng Ruben, narito ang isang anak na lalaki. Ang parang proud yung pagkakasabi. Ano po? Totoo naman dahil kung halimbawa ako po, lalaki ako, masayang masaya ako nung ang unang lumabas na anak sa akin, si Brian. Ano, actually, gusto ko nga yung gawing the third. Ayaw lang pumayag ng aking kabiyak. Pero, ang ibig ko pong sabihin, may ibig sabihin yung pangalan natin. Panghahawakan natin yon at yun yung magiging pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa atin. Kaya alam niyo po ang aking panawagan, pumili tayo ng pangalan na makapagdudulot ng kapayapaan, makapagdudulot ng kagalakan, makapagdudulot ng pagkakataon para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon Jesus.
Alam niyo po, naalala ko, may panahon dati na ang lahat ng pangalan ng bata galing sa Bible. Ano po? Masaya yun. Kasi talaga Sunday school teacher po ako. Masaya masaya ako pagka kids camp. No? Tapos lahat ng tatawagin kong pangalan, Israel, no? Jerusalem, si Bethel, no? Ako meron kaming tuntua sa nabotas na ang pangalan niya ay I'll Obey. No? Kasi yun naman, sumikat yung kantang I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. At yun yung pinangalan ng tatay niya sa kanya. Naku, maaring sa iba, nakakatawa yun. Pero sa katotohanan, ang ganda-ganda nung ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kasi no matter what, siya ay susunod. Ano? So, mga kapatid, pahalagahan natin yung ating pangalan. Huwag din tayong pumayag. Kaya alam nyo, hindi tayo pwedeng gumagawa ng gusto lang natin. Kasi gusto mo. Ba't mo ginawa? Kasi gusto ko. Huwag ganun. May dahilan dapat. Kaya mo ginusto. Kaya mo ginagawa. No? Sa ganitong paraan, opo, magiging pagpapala, magiging makakaisip, no? Magiging blessing para sa mga tao. Hindi lang ikaw ang tatanggap kung hindi yung nakapaligid sa iyo. Kaya ang akin pong kahilingan, nais kong ihatid ang bawat isa sa atin sa pagkatuto na maunawa natin. Paano yun, Bernie? Hindi na ako magkakaanak. Di doon sa apo mo, kapatid. Turuan mo yung mga anak mo na pumili ng tamang pangalan. Alam mo, kaya natin naririnig. Actually, yun po yung purpose kung bakit natin naririnig yung mga naririnig nating katuruan. Hindi para, paano yun? Hindi ko na to pwedeng gawin kasi ganito na ako, ganyan na ako. Naku, wag po. May paraan pa rin. At yan, naniniwala ako. Sa kapamaraanan ng Diyos, tayo magtatagumpay at magaganap natin ang kanyang dakilang kalooban. Ipahayag din natin sa iba. Huwag nating sarilinin yung katotohanan na, may ibig sabihin pala yung pangalan, no? Lalo na po yung mga, yun nga, yung sinasabi ko, yung mga nicknames. Huwag ganun. Kailangan yung maayos. Ano po yung tama ayon sa katotohanan. At sa ganitong paraan, tayo po'y naniniwala. Magiging blessing para sa mga anak ng Diyos at magiging blessing for the rest of us. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga pagbibiro na aming ginawa maging sa aming mga pangalan o sa pangalan ng iba. Patawarin mo po kami, Panginoon, mong magkaroon kami ng ganap na kaunawaan sa meaning ng aming mga pangalan nang sa gayon ay aming matupad ang iyong dakilang kalooban. At sa pagkakataon na may mga kapatid po, Panginoon, na hindi nila malaman ano yung ibig sabihin ng kanilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling, Panginoon, gumawa po kayo ng himala that the reason, that the meaning behind their names be revealed in Jesus. At sa pangalan ni Jesus, idinudulog namin sa iyo, Panginoon, na maging pagpapala, hindi lang sa kanila, kundi sa mga nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga pangalan. At Lord, sa mga kapatid namin na magkakaanak at magbibigay ng pangalan, Father, we pray for the conviction na gamitin nila yung mga pangalan na itinalaga mo para sa kanilang mga anak. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang bayan ng North Sagaray sa probinsya ng Bulacan. Aming hiling tunay magkaroon ng uunawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng
pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Kristo. Maging dahilan kung bakit maitatag ang altar ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng North Sagaray. Dasal din po namin, Panginoon, na maging pagpapala ang North Sagaray for the rest of Bulacan, ang aming hiling. Baba mo po ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu sa bayan ng North Sagaray. As we also declare the blessings of revival sa North Sagaray. Kaya mo dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Ipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito pang tunay na magtagumpay para sa iyong kapurihan. Dasal din namin ang kaunlaran at hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray sa Department of Finance, Lord, hiling namin ang iyong spirito at kapangyarihan. Huwag magtagumpay ang kasinungalingan ng kaaway. Lord, gupitin mo yung mga tali ng mga puppeteers among Diyos na walang totoong pagmamahal sa bayan kung hindi makasarili yung kanilang mga naisin. Lord, wasakin at tapusin mo po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Dasal namin ang paghahari mo sa Department of Finance. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, dasal namin ang pagkabay, pangunguna at pagkakaloob mo ng lahat nilang pangangailangan. As we also pray amang Diyos sa aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines at Church Renewal. Kilusan mo po mga ministeryong ito. Hayaan mo magtagumpay sila sa pagsunod ng iyong dakilang kalooban. Ama, hinihiling din namin ang iyong pangunguna at pagsama as we pray for countries and declare your fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, ang aming panalangin tunay na ang iyong katagumpayan ang maideklara. We declare the fire of revival sa mga misyonero, sa mga simbahan, at sa mga anak mo na aming makakaniin. As we also declare blessing sa Hong Kong, Macau, at Taiwan. Lord, we declare peace over Israel and the fire of revival sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, at sa Russia. Maraming salamat. Aming pag-asa tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God.